Sabi po sa inyong lahat. Minsan sa isang klase, tinanong ang kanyang mga estudyante kung ano ang mga kataga, talinhaga, o bersikulo ng Biblia ang alam nila. At isa-isang nagsasalita ang mga bata. Hanggang sa isang bata, sabi niya, nasusulat po kung mayroong 2 o 3 na natitipon sa ngalan ko at tumahimik siya. Kasi nakalimutan niya ang kasunod. So inaantay ng lahat. Anong kasunod? Ulitin mo. Kung mayroon pong 2 o 3 na natitipon sa ngalan ko, 5 silang lahat. Tayong mga Pilipino, tayong mga Katoliko, talong-talo tayo ng mga Protestante pagdating sa larangan ng pagmemorya ng mga bersikulo sa Biblia. Di po ba, Kasi kadalasan di naman tayo nagbabasa. At habang binabasa ang mga pagbasa sa misa, ang mga isip natin malayo. Yung iba nga natutulog, di po ba, Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Tinutulugan natin. Kitang-kita ka ni Father dito, nakanganga ka. At magtatagpo ang inyong mga mata sa hindi mo inaasang pagkakataon. Napahiya ka, kaya pagkatapos ng misa, talagang lalapitan mo si Father, sasabihin mo, ang ganda ng sinabi mo. At tatanungin ni Father, anong sinabi ko? Anong sasabihin mo? Basta maganda. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga, totoong-totoo na mas taimtim ang panalangin sa loob ng hospital kaysa sa loob ng simbahan. Mas taimtim ang mga panalangin ng mga taong nasa hospital kaysa nasa loob ng simbahan. Dahil ramdam na ramdam ang kanilang pangangailangan. Pag tayo po ay, sabi nga, may peste, taimtim ang mga panalangin. Dahil takot tayo na tayo ay magkasakit, takot tayo ay mamatay. Pero sa simbahan, pag walang problema, napupuno lang dahil obligasyon. Ang akin lang paalala, dahil palagi ko ito tinatanong sa mga tao, ay ngayon, ang daming lindol, ang daming baha, ang daming bagyo. Sa anong pamamaraan mo gusto mamatay? Gusto mo bang mamatay na natabunan ng bato? Hello? Kahit sa loob ng simbahan, gusto nyo ba kayo ay mamatay habang natabunan kayo ng bato? Taas po ang kamay. Meron po ba? Wala. Nalunod. Meron po ba? Ayaw din. Nabangga na lang dyan sa paglabas. Meron po ba? Wala din. O nag-crash ang eroplano? Wala din. Di po ba, Nagkasakit? Ayaw. Sa madalit sabi, pag pinapapili ang tao sa anong pamamaraan nila gusto mamatay, lahat sasabihin, sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Di ba, Habang natutulog, para wala ng hirap. Di po ba? Para wala ng hirap. Kaya, ngayon, may mga namamatay na sa loob ng misa. Natulog Ano po? Kinuha na ni Lord, di ba?
Tulog ka ng tulog, di kinuha ka, ano po? Ang problema doon, namatay kang natutulog, paggising mo, mainit. Nasa impyerno. Di po ba, ano? So, ano ba ang mas mahalaga? Yung kamatayan o yung pupuntahan? Hello? Magandang mamili na, di po ba, ano? Saan? Anong mas mahalaga? Yung ikaw sa pamamaraan ng namatay, nakapili, o saan ka pupunta? Smoking or non-smoking? Di po ba, ano? Kahit hindi nagsisimba, lahat gusto pumunta sa langit. Hindi naman lahat ng natitipon sa loob ng simbahan, naroon ang Diyos. Merong 2 o 3 natitipon sa loob ng simbahan, wala doon ang Diyos. Kahit nasa loob ng simbahan. Bakit? Ay hindi naman nagdadasal, nagchichismisan. Di po ba, ano? At sabi nga, nagchichismisan na naman kayo. Ano sabi? Di naman, Father. Ano ginagawa nyo? Sharing. Sharing. Di po ba, ano? Ha? Anong sinasabi sa Ebanghelyo? Kung meron kang kapatid na nagkamali, kausapin mo. Kausapin mo. Mahalaga po ito. Kung meron kang kapatid na nagkamali, kausapin mo. Hindi yung pag-usapan ninyo. Di po ba? Kadalasan, pag meron tayong kapatid na nagkamali, hindi naman natin kinakausap. Pinag-uusapan natin. Kaya, hindi natin naitatama. Kasi, pinag-uusapan natin. Wala tayong lakas ng loob na sabihin sa kapatid natin na meron siyang pagkakamali. Bakit? Kasi takot tayo na tayo ay balingan at sabing, ikaw nga eh. Di po ba, anak? Kaya tahimik na lang tayo. Ayaw nating pumuna. Anong mangyayari sa atin tulad sa unang pagbasa? Lilipuling tayo dahil tinalikuran natin ang katotohanan. Madalas nyo po itong naririnig. Kung hindi totoo, huwag mo sasabihin. Kung hindi sa iyo, huwag mong kukunin. Di po ba, ano? Kung wala kang alam, huwag kang magsalita. Hindi naman kailangang mayroong sinasabi. At tayo pa man din, pag sinabing, uy, atin lang ito ha, napakabilis kumalat nun. Ano po ba? Pag sinabi mo, pinakamabilis na magkalat ng balita, sasabihin mo, atin lang ito. Hindi ka pa nakakaupo, nakakalat na yon. Hindi ka pa nakatapos magsalita, na i-text na yon. Uy, alam mo, di ba, ano? At ang kasunod na kataga ay, meron akong alam. Di ba ba na? Ang una ay, ano? Atin lang. Ikalawa, meron akong alam. Di ba na? Mga minamahal na mga kapatid, paano natin may tatama ang nagkamali kung sila'y ating pinag-uusapan, ngunit ayaw natin silang kausapin. Yan ang kahinaan natin mga Pilipino. Takot na takot tayo. Takot na takot. Hindi nga natin masabi sa ating katabi, may muta ka. Di po ba, ano? May muta ka. Takot ka nga tingnan ng katabi mo eh. Di po ba, ano? At kung nakita mo may muta, hindi mo kaya sabihin, may muta ka. Father, baka magalit. Ay kaysa naman hahayaan mong naglalakad na may muta na napapahiya. Di po ba, ano? Ano sasabihin? Basta hindi ako. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating ebanghelyo
ay hindi mo pwedeng hiwalayin sa Ebanghelyo na kung saan kung ang iyong kapatid ay mayroong pagkakamali at iyong pinalalahanan, pag siya'y namatay, ikaw ay hindi mananagot. Ngunit kung nakalimutan mong paalalahanan ng iyong kapatid na nagkasala, pag siya'y namatay, ikaw ay mayroong pananagutan. Hindi tayo pwedeng hindi makialam. Hindi tayo pwedeng, sabi nga ay, takpan ang mata, ang tenga, at huwag magsasalita dahil ayaw nating tayo ay makasakit. Pero, ang katotohanan ay ano? Ang sabi nga, hindi bali lang sampalin ka ng katotohanan kaysa halikan ka ng kasinungalingan. Mamili kayo. Halikan ng kasinungalingan o sampalin ng katotohanan. Di ba? Mabuti pang sampalin para mamulat, para magising. Di po ba, ano? Father, pero paano ko sasabihin sa aking kapatid na mayroon siyang muta? Simple lang yun. Tingnan mo siya, ngitian mo siya at sabihin mo, may muta ba ako? Sasabihin niya, wala. Buti ka pa meron. Di ba? O di tapos, di po ba, ano? Tapos. Mga minamahal na mga kapatid, pag nasabi mo na, tapos na. Ang problema ay, hindi mo sinabi, uuwi ka, bababagabin, sabi guy, punong-puno ng bagabag ang iyong kalooban dahil hindi mo nagawa ang dapat mong gawin. Why are we so afraid to tell our brothers and sisters of what is right? Bakit nga ba? Ang ating patron, hinarap niya kung ano ang problema ng lipunan. Hindi niya ito tinakbuhan. At dahil doon, sa kanya, ibinigay ng Diyos ang pagpapala na magkaroon ng kagalingan na may karamdaman. Alam po ninyo, ang pinakamahirap pagalingin ay yung nagsasakit-sakitan. Ikalawa, ang pinakamahirap pagalingin, yung ayaw tanggapin na sila ay may sakit. Dalawa lang yan. Ikaw ba ay nagkukunwari o ikaw ay tumatake sa katotohanan? Ang ating pong patron ay nag-aanyaya sa atin na suriin ang ating mga sarili. Sapagkat ang pinakamalaking pagsisinungaling ay hindi yung sinabi mo sa iyong kapwa, kundi kung ano ang sinasabi mo sa iyong sarili. Inuulit ko, ang pinakamalaking pagsisinungaling ay hindi yung sinabi mo sa iyong kapwa, kundi kung ano ang sinasabi mo sa iyong sarili. Na pinipilit mo itong pinapaniwalaan dahil feeling mo wala namang nakakaalam. Maiksi lang ang buhay, di po ba, ano? Sabi ni Father Ray, kain ka ng tinapay. Sabi ko, bawal. Sabi, hindi masarap yan. Masarap yan. Ano po? Bakit? Dahil nag-iingat ako sa aking kalusugan, dahil na-stroke ako dahil sa diabetes. So, iniiwasan ko lahat na nakakataas ng aking blood sugar. Anong kalaban mo? Kanin, tinapay. Di po ba, ano? Lahat ng masarap. Kaya, sabi ng doktor, kung gusto mo na maging maayos ang buhay, basta bawal, basta masarap, bawal. Di ba, ano? Di ganon. Inimbitahan akong kumain. Sabi ko, hindi na lang. Sabi niya, kumain ka. Hindi masarap. Di ba ba, ano?
Malalaman mamaya. Kung hindi, masarap nga talaga. Di ba? Kasi tayo, kahit alam natin tayo may karamdaman, ano sinasabi natin? Konti lang. Konti lang. Di po ba, anak? May gamot naman eh. Di po ba, anak? Kahit mga pari, ganun din. Oh, Father, bawal sa iyan. Aanuhin mo pa ang gamot kung hindi ka kakain ng bawal. O, di ba? Pari yun, pari yun. Ano po? Patay na sila ngayon, patay na. Pwede kayo sumunod, di po ba, ano? Ha? Anong sabi ng doktor? Pag pinagbabawalan ka pa, may pag-asa ka pa. Pero pag pwede ka nang kumain ng kahit ano, hindi ka niya mahal. Ibig sabihin doon, malapit ka na. Di po ba na? Kaya, pag sinabing, uy, bawal yan, may nagmamalasakit. Pero pag yan, kainin nyo na yan, kainin nyo na yan. Malapit na kayo. Mamili kayo. Di po ba, ano? Kung pinagbabawalan tayo ng Diyos, ibig sabihin may pag-asa pa tayo. Kung hinahayaan na lang tayo ng Diyos na gawin ang lahat ng gusto natin, ibig sabihin, malapit na tayo. Mamili po kayo. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Tayo mga Pilipino, ayon sa pag-aaral, ang buhay ng mga lalaki ay hanggang 71 lang daw. Ang mga babae ay 73. Hindi ko alam kung bakit mas mahaba ng 2 taon ng babae. Ano po? Pero pag may naghihingalo, ako naman sinasabi ko, ladies first. Ano po? Pagbigyan, di po ba? Ano? 71. 65 na ako sa January. Ibig sabihin, 6 years na lang. Malapit na. Ito ang mukha na 6 years sa Pilipinas. Di po ba, na? Tanggap ko. Kaya hindi na ako nagpapabaya. Pero habang tinitingnan ko kayo, excuse me, meron sa inyong mas malapit na sa mukha pa lang. Di ba? Kaya, huwag kayong magpapabaya. Kung tayo'y tinatama, itama natin. Huwag tayong, sabi nga, pag-usapan ang mali ng iba, kundi kausapin upang ang kanilang kaligtasan ay sabi nga ay kaligtasan din natin. Amen. Maraming salamat din po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa akin. Inuulit ko po, kung mayroong nagkamali, kausapin at huwag pag-usapan. Sapagkat ang sino mang nagkamali na itinama, kung namatay siya at ayaw niya magbago, wala tayong pananagutan sa Diyos. Kung siya ay nagbago, meron tayong bagong kaanib. At dahil doon, kung ano man ang hilingin natin sa Ama, ipagkakaloob niya sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob na kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal, na ngayon ay pinararangalan, ay siya nawang magpala sa inyo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo, upang ang Diyos at ang kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong iginagagala kaysa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang maliw na kapayapaan, makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ang inyong pamilya na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
Naihandog na natin ang Santa Misa, humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Kaya po ako nangingiti kasi hindi ko po inaasahan na yung mga madre na Santa Clara ay bata pa. Kasi dun po sa ibang kumbento matatanda na. Ano po? Ikalawa, kung gusto nyo maging madre na Santa Clara dito sa Betis, unang-una, dapat maganda ka. Feeling ko bawal ang pangit dito. Ano po? Looking at the life of Saint Clare, perhaps one of the questions you have to ask, why choose poverty over riches? Bakit mo pa pipiliin ang kahirapan kumpara sa yaman? Marahil, bakit mo pipiliin ang wala kung pwede namang meron? Bakit mo pipiliin ang maging mahina kung pwede ka namang malakas? Bakit mo pipiliin tahimik kung pwede ka namang magsalita? Ang daming pwede. Pero ang paalala ay, unang-una, binigyan ka ng Diyos na kalayaan, ang piliin ang iyong bukas. Ang unang pong parokyang aking pinaglingkuran bilang kura paroko ay dumilim pa lang ang langit, bumabaha na. Dumidilim pa lang. Ano po, hindi pa naulan. 2 taon at kalahati ako doon na talagang ang buhay mo ay baha, maputik, maitim, mabaho. Palaging sira ang aming niler. Kasi pag nababad sa tubig, sira agad. Ano po? Doon ako tinubuan ng alipunga. Ngunit, ang kahirapan doon ay hindi yung kalalagayan, kundi ang kawalan ng mga tao na nakatira doon. Nakwento ko ito kahapon na ang aking unang koleksyon sa parokyang iyon ay 1850. 1999 sa Maynila. Kung sa probinsya, pwede mong isipin. Pero Maynila yon 1850. Ano po? 3 beses kong binilang 1850 talaga. Ako po ay napaiyak. Nakasalampak ako sa sahig dahil dinala ng dating kura paroko ang kama. Butas ang dingding kasi dinala ng kura paroko ang aircon. Dinala niya lahat kasi sabi niya sa akin, Dave, baka naman pwede kong dalhin yung mga naipon ko kasi yung lilipatan ko, mahirap din. Dala ng paggalang, sabi ko, opo, sige po, huwag po kayong mag-alala, dalhin po nyo. Hindi ko naman po alam na inipon niya lahat yon. Kaya dinala niya lahat. Ano po, walang naiwan sa akin. Bakit ako umiyak? Kasi dati na akong may trabaho. Dati akong mechanical engineer. Hanggang ngayon naman. Kaya
Kaya lang, dahil sa aking profesyon, kumikita ako ng maayos. At nang iniwan ko ang profesyon na yon, hindi ko inaasahan na ganun kahirap ang aking haharapin. Tinanong ko lang, bakit? At sabi ko nga, Lord, kung ako ay hahayaan mong humingi, huwag mong pahihintulutan ako'y maging mayaman, na ikaw ay makakalimutan ko, pero huwag mo nang pahintulutan ako'y mahirap, na ikaw ay susumpa ko. I pray that God will not allow me to become rich so that I will forget Him. But please do not allow me to become poor that I may curse you. Ganon talaga ang pagsunod sa Diyos. Ganon talaga. Ang tanong ay, gaano kayaman ang gusto mo? Gaano karaming pera ang gusto mo? Gaano katanyag ang gusto mo? Gaano kalakas ang gusto mo? Magsabi kayo. Yung mga may hinihingi, hindi naman masamang humingi. At palagi ko po yung sinasabi, hindi bali ng humingi at hindi makatanggap kaysa wala kang natanggap kasi hindi ka naman humingi. Humingi ka. Malay mo ibibigay, di po ba, no? Pero kung ano man ang inyong hinihingi, maganda pong itanong bakit. Bakit mo hinihingi yan? Gusto kong yumaman. Sabi ng isang estudyante. At tinanong ko, bakit? Kasi gusto ko pong bumili ng kotse. Bakit gusto mong bumili ng kotse? Sabi niya, Father, iba pa rin ang pakiramdam pag umiiyak ka sa loob ng kotse kumpara sa tricycle. Marahil, magkaiba nga ano. Pero, bakit mo naman iniisip yung ikaw iiyak? Pwede naman palagi kang masaya. Di po ba? Pwede naman palagi kang masaya. Na kahit ikaw ay naglalakad. Ano ang iyong hinihingi at bakit? Bakit tinalikuran ni Santa Clara ang yaman ng mundo? Tinalikuran niya ang pagkakataon na siya'y makapag-asawa. Bakit nga ba? Ang sagot ay, hindi ko alam. Pag nagkita kayo sa langit, tanungin niyo siya. Di pa ba, ano? Sapagkat, alam ko lang ang maaaring mga kadahilanan. Pero nung ako po ay na-stroke 4 years ago, completely paralyzed. Completely paralyzed. Walang nararamdaman simula leeg hanggang paa. At inaamin ko, sa kalalagayan kong yun, sinabi ko talaga sa Diyos, Lord, kung gulay rin lang, patay na lang. Kung magiging gulay rin lang ako, payagan mo na lang akong mamatay. Bakit? Mahirap ang gulay, di po ba? Ano? Kahit nga sa pagkain, ayaw ang gulay eh. Yung pa kayang gulay, ang kamag-anak, na binabantayan ka, hindi po ba? Na kahit gaano kakayaman, pag gulay, walang saysay ang yaman. Kaya sabi ko, Lord, kung gulay, patay na lang. Pero, mabait ang Diyos. Ngunit, yung karanasan na ikaw ay nasa ICU o ikaw ay nasa emergency room na hindi mo man lang nararamdaman ang anong nangyayari sa iyong katawan, na pag dinapuan ka ng langaw sa mukha, di mo lang kayang bugawin, hinihihip-hip, ayaw, di ba ba, ano? Wala. A kind of poverty that even money
cannot solve. Nandun ka, marahil sa itsura ko, sabi kagad ng doktor, sa kaibigan kong doktor, Father Dave might not make it. Can you imagine? Gulay ka na, nadinig mo pa, na hindi ka aabutin ng bukas. Di po ba, ano? And the thought of death is more dreadful than death itself. Father, nararamdaman mo ba ito? Hindi. Lahat wala kang naramdaman. Ipinasok ako, nag-MRI. At habang pinapasok ako, sabi ng doktor, Father, huwag kang kikilos, ha? Anong ikikilos ko? Paralyzed nga eh, hindi po ba? Ano? Kahit sila, hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ng paralyzed. Pinasok ka doon, wala kang magawa, inilabas ka, pinag-uusapan nila kung anong gagawin sa iyo, 1 buwan sa ICU, mga 6 na buwan sa hospital yan. Ha? Iniisip mo, magkano kaya yun? Di po ba, ano? Magkano kaya yun? At ito ang pinakamalala. Nung ililipat na ako sa emergency papunta sa ICU, ito ang pinakamahirap. Ang alin? Father, ililipat ka po namin, pero kailangan mong mag-diaper. Kailangan mo mag-diaper. Paano ko magda-diaper? Tatanggalin nila ang pantalon mo. Di po ba, no? Father, tatanggalin ko ng pantalon mo. Oh. Di ba, ini-imagine mo, hindi ka makagalaw, tatanggalin ng Father, ibababa ng brief mo. Ha? Hindi ako makamulat. Nakakarinig lang ako at nakakapagsalita. Gusto ko sanang sabihin, sino ang mga tao dyan na makakakita, di po ba na? Habang binababa, Father, binababa ko na. Kailangan pa sabihin sa akin, Father, binababa ko na. Total, naglalaro tuloy sa isip mo kung ano nangyayari, di po ba, no? At sabi ko, yan na Lord, makikita na nila. Natatawa kayo. Kasi hindi niya naman naintindihan ang kalalagayan ko. Pari ako eh. Di ba? O hindi na lang ako, mabili na lang kayo sa kanila. Di ba? Kahit madre. Igagalang ba ng hospital ang yung posisyon sa buhay? Hindi. Kahit gano'n kayo kayaman, wala. Kahit ano ang iyong pinag-aralan, wala. Magsabi kayo. Sabi nga ng isang obispo, naku, ganyan-ganyan ako, ganyan-ganyan ako. Noong ako'y na-hospital, hindi man lang sila nanabi, obispo ako. Pare-parehas lang, di ba ba na? The kind of poverty that our God allowed to happen to Him. Hinubaran ang Diyos. Iniwan niya ang yaman ng langit para sa iyo. Gusto ko pong maintindihan niyo yun. Iniwan ng Diyos ang langit para sa iyo. Hinayaan niyang siya'y hubaran. Hinarap ang kahihiyan na wala naman siyang ginawang kasalanan. Yun lang. Yun nga, may karamdaman. Wala akong magagawa. Di po ba, no? Wala akong kalayaan. Pero ang Diyos may kalayaan na magsabing, huwag niyong gawin yan. Aantayin ba natin na ang panahon ang humusga upang tayo maging dukha? Kaya habang meron kang pagkakataon na magbigay, magbigay ka.
Dahil darating ang araw, wala kang kakayahan na tumanggi kung ano man ang kukunin sa iyo. If you have still the strength to give, give, because someday you will not have enough to keep what you have. Gusto nating mahaba ang buhay, pero wala tayong magagawa na bahagi ng haba ng buhay ang pagtanda. At bahagi ng pagtanda ang alin? Ang pagiging mahina, masakitin, di po ba? At binabaliwala. Sabi nga ng isang monsenyor, nung nakita niya na mayroong mga nagpapapicture sa akin, sabi niya, Dave, noong ako'y bata, ganyan din ako. Ang dami nagpapapicture. Hindi na niya tinuloy ang kanyang sasabihin, pero alam ko ang ibig niya sabihin. Darating ang araw, tatanda ka rin. Makakalimutan ka rin ng tao. Di po ba, ano? Kasi pag batang pari, amoy pari pa. Pag matanda na, paring may amoy na. Wala nang lumalapit. The poverty that you can never imagine. My dear friends, the greatest poverty perhaps that people are so afraid to happen is when we become useless. Yung wala na tayong pakinabang. Na ang sarili mong anak ay hindi ka napapansinin. Na ang sarili mong kaibigan, di ka na rin papansinin. Ang malungkot na kwento, malakas ka pa, di ka na pinapansin ng asawa mo. Di po ba? The poverty that we are being invited, my dear friends, my dear brothers and sisters, is the poverty to make a choice for God. The poverty to make a choice for God. People are so afraid to make a choice for God because they are so afraid to lose the things they have that in the very beginning, they have nothing. Takot na takot tayo na mawala ang ating mga pinanghahawakan dahil nakakalimutan natin na sa simula ng buhay, dumating naman tayo talagang wala. Salat, bukas ang palad na wala. At paulit-ulit ko po yung sinasabi, dumating tayong dukha, mamamatay tayong dukha. At sabi nga ng isang pari sa kanyang sakristan, kung saan ang mga simbahan noon, ang ilalim ay libingan. Sabi niya, kumuha ka nga ng isang bungo ng mayaman at isang bungo ng mahirap. Isang oras yung sakristan sa ilalim, sa katakob. At paglabas niya, wala siyang dala. At sabi ng pura paroko, o bakit wala kang dala? Sabi niya, Father, pare-parehas lang silang itsura. Pare-parehas lang ang bungo. Hindi ko alam doon ang mayaman. Hindi ko alam doon ang mahirap. Gaano man kaganda ang iyong kutis, pag ikaw ay namatay, bungo ka rin. Di po ba? Kaya kaming mga pari, pag malapit na, tinatanong na ng aming in charge ng health, sabi, ano ba, Father? Kahon o garapon? Di ba, ano? Hindi ko alam sa Salesian kung tinatanong kung kahon o garapon. Ano ibig sabihin ng kahon? Gusto bang may kabaong o garapon? Cremated. Di po ba, ano? Dapat kayo magsabi na. Kung gusto nyo, magpalagay ako ng listahan dyan sa labas. Pumila kayo, sabihin mo kami kahon, kayo garapon. Di po ba, anak? Pero, malalaman mo ba kung ikakahon ka?
Di mo alam. Hindi mo rin alam kung igagarapong ka. Hindi po ba? Ano? Walang nakakaalam. Kaya anong tanong? Aanuhin mo ang iyong yaman na pagdating sa huli, wala nang mapalang pakinabang. My dear friends, my brothers and sisters, if you have the world without Christ, you have nothing. If you have the world without Christ, you have nothing. But even though you have nothing, but if you have Christ, you have everything. Alam ni Santa Clara ng tunay na yaman ay wala sa nahawakan ng kamay, kundi kung nasaan ang kalooban. As many times I have said this, what really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Sa huli, ang halaga ay ang relasyon sa Diyos at hindi sa kung anong anuman sa mundong ito. Nakikiraan lang tayo. Nakikiraan lang tayo. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga kung alam mo na ikaw ay wala, meron kang kakanyahan na humingi sa Diyos dahil alam mong ikaw ay wala. Pero ikaw ay meron, mahirapan kang humingi sa Diyos. Sapagkat bago ka makatanggap ng bago, dapat bitawan mo muna ang dati mong hawak. Hindi pwedeng magkaroon ng bagong laman ng iyong palad kung hindi mo bibitawan ang dating laman. Naalala ko, marahil magandang iwan ito sa inyo, na kung saan yung mga kaedad ko, lumaki kami sa bahay na mayroong double wall. Di po ba, no? Double wall. Yung dingding, double wall. At yung tatay, nakita niya ang kanyang anak na bata, nakasuksok ang kamay sa butas ng dingding. Umiiyak yung bata. Umiiyak. Sabi nung tatay, anong nangyari? Iyak lang ng iyak. Lagyan natin ng langis. Nilagyan, hindi mailabas yung kamay. Sabi nung tatay, anak, ganito anak, ganito, paliitin mo. Sabi ng anak, hindi po pwede tayo, hindi pwede. Bakit? Mahuhulog ang holen. Meron palang nakuhang holen doon. Ay, hawak niyang ganyan. Hindi niya mailabas. Ano sabi ng tatay? Mamili ka anak. Hawak mo yung holen na diyang kalalaki sa tabi ng dingding o bibitawan mong holen at lalaki kang malaya. Hello? Naintindihan niyo ba? Kayo may malalaki kayong holen. Mamili kayo. Holen o buhay? Holen o kaligtasan? Mahirap yung pumunta ka sa impyerno. Ba't dito ka? Dahil po sa holen. Hindi sulit. Ano po? Ano po ang mga holen ninyo sa buhay? Na kung saan ang ating santa, ang ating patron ay nagpapaalala na hindi ang hawak ng kamay ang mahalaga, kundi kanino nakalaan ng puso. My dear friends, my brothers and sisters, keep this in mind. Keep this in mind. What really matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Amen.
Nagpapasalamat po ako sa pag-iimbita. Salamat po sa karangalan. Ano po? Pinopromote ko po ang bokasyon sa Santa Clara. Ano po? Kung kayo po ay maganda, mabait, madasalin, bukas po ang kanilang monasteryo para kayo ay mag-apply. Ano po? Kaya pag mag-apply po ako, mama, maganda ka ba? Ano po? Maganda. Ano po? Kanina po, natulala po ako kasi habang inaawit ang ama namin sa Kapampangan, bigla po ako natakot. Sabi ko, Lord, sana naman sa langit, hindi Kapampangan ang ama namin. Hindi ako makakasabay. Ano po? Malay natin, di po ba, ano? Ang alam ko lang Kapampangan, Saguli. Saguli. Ano po? What I'm trying to say, you will never know how you will be humble before the presence of God. My dear friends, my dear brothers and sisters, do not be afraid to let go and be poor for Christ, for He allowed to be poor for you. Huwag matakot maging mahirap para kay Kristo, sapagkat niyapos ni Kristo ang kahirapan ng dahil sa iyo. The Lord be with you. Bow your heads and pray for God's blessing. Naway palagi kang ingatan ng Diyos, ilayo ka ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Naway patuloy kang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. Kung meron ka mang karamdaman, naway pagkaluban ka ng Diyos ng kagalingan. Gabayan ka nawa ng Diyos sa lahat ng iyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron ka mang mga pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan ka nawa ng Diyos. Alisin ang iyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang iyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kung ano man ang iyong mga pagdulog, naway maging kalugod-lugod ito sa Diyos. Kung ano man makabubuti, makababanal, makaulad, makasasagana ng iyong buhay, naway may pagkaloob ito sa iyo ng Diyos. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, ganyan din ni San Jose, ang tapat na esposo, ang ating patron sa Santa Clara, ikaw ang iyong pamilya ay pagpalain nawa ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me.
Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Many times I have said this, if you are growing old and you have something to give to your children, give it now. Kung meron kayong ipapamana, ipamana nyo na. Hindi yung pagpatay na kayo at sila'y mag-aaway-away. Ano po? And one of our benefactors in the seminary did that. Hinati-hati na niya ang kanyang yaman at pinamana niya sa kanyang mga anak. Several months after, nagkita kami. Nagkita kami sa mall. Sabi niya, Father, pahamak ka. Sabi ko, bakit naman? Kasi ginawa ko yung sinabi mo. Anong sinabi ko po? Yung ipamana na yung mga ipapamana sa mga anak. O ano ngayon? Sabi, pinamana ko na. O ano nga po? Ano pong laging kasalanan ko? Ngayon nakademanda ako. Ano ibig sabihin? Yung isang anak ko, hindi niya gusto yung pinamana ko sa kanya, dinidemanda ako. Sabi ko, kaya pagkamisan maganda rin yung walang pera, no? Yung pamana ng magulang, diabetes lang, hypertension, di po ba, no? Sa inyo lahat, di ba? The irony. Sabi nga, if you give people what they want, you will never satisfy them. But if you give people what they need, hopefully they will be happy. But the sad story, the question, what is enough? When is enough enough? And the answer is, enough is to have a little more. To have a little more. The reality of life is that people will not test you of your strength. They will test you of your limits. People will not test you of your strength, not how strong you are, but until when? What is your limit? Kaya nga alam natin itong mga Pilipino, naalin, pag nagbigay ka ng palad, asahan mo, kukunin ang siko. Pag binigay mo ang siko, kukunin ang braso. Pag binigay mo ang braso, kakagatin ang leeg mo. Bakit? Hindi nakukontento ang mga tumatanggap. Hindi nakukontento. At pag hindi mo sila nabigyan, ano sasabihin? Ang damot mo. Ang damot mo. Ang dami kong messages na ganyan. Sila ang gumastos nung may sakit ang kanilang mga magulang, namatay ang magulang. Hanggang ngayon sila ang gumagastos sa mga gastusin na ayaw ng kanilang mga kapatid na tumulong. Kaya yung unang pagbasa, maganda lang pakinggan pero mahirap tayo. When? Anong parte ng unang pagbasa? When you give, be a cheerful giver. Hindi po ba, no? When you give, be a cheerful giver. Madali lang yung sabihin. Sapagkat darating ang araw, talagang yung mga nanghihingi sa iyo, feeling nila, ikaw yung DSWD. Ano? Ikaw yung DSWD. Ha? Sabi nga, Father, tingnan mo naman ito. Ano po? Birthday daw ng anak niya, nanghihingi sa akin panghanda.
Hindi ko naman anak yun. Sabi ko, kaano-ano mo yun? Pinsang ko. Sabi ko, nasa iyo yun kung bibigyan mo. Hindi po ba, anak? Ang mahirap, marami tayong kamag-anak, kakilala, na can't afford, pero kung gumastos, waldas. Hindi po ba, anak? Waldas. Hanggang kailan, Father? Ang sagot ko, di ko alam. Ang sagot ko, di ko alam. Kasi, baka naman talagang ikaw lang ang merong pambigay. Or baka naman, ikaw may pagkakamali na ituro sa iyong kapwa na hindi ka marunong magsabi ng wala na. Di po ba na? Wala na. Sabi nung isa naman nag-message, totoo yan, Father. Sip-sipin man nila ako, dugo na talaga lalabas sa akin. Di po ba? Pagka minsan, katuwaan ko na lang yung magbasa ng messages ng, di po ba, yung mga buhay natin Pilipino. Hindi natin napapagtugma, napapag-ugnay yung buhay pananampalataya sa buhay pang araw-araw. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Ano sabi sa Ebanghelyo? Those who keep their life will lose it. Those who give their life will gain it. Hanggang kailan? Di po ba ano? Sabi nga, pag wala ka ng pera, nasa langit ka na. Sabi nilang ganon. Sabi ng bata, nasa langit na pala tayo, mama. Wala tayong pera. Hindi po ba? My dear friends, my brothers and sisters, that is the scandal of our faith. That's why it's difficult to follow Christ. If you look His hands on the cross, hindi niya binigay yung kanya sarili hanggang limit lang. He has given it all. He has given it all. Perhaps the reason is about love. Ano ibig ko sabihin? Kahit wala kang pera at may sakit yung mahal mo, bakit kaya mo mangutang na hindi mo alam kung paano babayaran? Hindi po ba, anak? Naintindihan ko yan. 19 days sa ICU ang tatay namin. Ano po? Na parang metro ng taxi yung bill. Ano po? At pag umabot sa ganun limit, sisingiling ka na. Hindi po ba? Every 2 days, may bill. Sabi ko, hanggang kailan ito? Hanggang saan? Gaano kalalim ang bulsa? Pero, pag mahal mo, hindi ka nagkukwenta. Kasi, ayaw mo rin naman na pagdating ng araw, ikaw ang kinukwentahan. Ayaw mo magkwenta. Dahil alam mo, pagdating ng araw, ayaw mo rin ikaw ang kinukwentahan. Di po ba, no? Yung nakahiga ka sa hospital at sasabihin sa'yo ng mga anak, Nay, hanggang bukas na lang tayo. Wala na tayong pera. Di po ba, no? My dear friends, my brothers and sisters, that's why I inviting you to look into yourselves and be grateful if you have not reached that limit of need. You have not reached that limit of need na hindi mo kailangang magpalimos
Ano pa? Dahil nasubukan ka, pero alam mong hindi ka nasain. How grateful are we? Nakikita natin yung pagkukulang ng ibang tao, pero hindi natin nakikita yung laki ng ating pagpapala. Kaya palagi kong tanong ito ano bang gusto mo? Ikaw yung nangungutang o ikaw yung nagpapautang? Hello? Ang hirap ng tanong, di ba na? Ikaw yung nangungutang o ikaw yung nagpapautang? Di ba? Pag sinagot mong ako nagpapautang, mag-ingat ka mamaya, may mangungutang. Di ba na? Baka may mangutang. Baka may mangutang. Pero sa totoo lang, di ba? Yun ang katotohanan ng buhay. Sometimes, we are put into our limits. Either you are the one in need or you're the one who provides. You ask the question, gusto bang ikaw ang nangangailangan o ikaw ang nagbibigay? Ikaw ang nangungutang o ikaw ang nagpapautang? It's a very difficult question. Without faith, I don't think you can go on. And that is the grace we would like to ask from the Lord. In the very beginning of my priesthood, hindi ko ito makalimutan. Sa unang assignment ko as parish priest, na kung saan ang unang collection ko sa misa ay 1850. 1850. Manila yan, Manila. 1850. 3 beses kong binilang. 1850 talaga. Na tinitingnan ko butas ang dingding ng aking kwarto. Wala akong kama. Wala akong upuan. Wala lahat. 1850. Nakasalampak ako sa sahig at di ko napigil ang aking sarili na tumulo ang luha. Bakit? Pumasok ako engineer. May pera ako. Tinalikuran ko ang karangyaan ng buhay dahil sumunod ako sa Diyos. Tapos 1850. Sabi ko, ni almusal, hindi ako kaya nito. This is a confession. Ni almusal, hindi kasya ang 1850. 3 beses kong binilang. Umiyak ako na nakasalampak. Paggising ko, 1850 pa rin. Ano po? Hindi lang bago. Ano po? Ha? Ano lang ang sabi ko sa Diyos? Ano lang ang sabi ko sa Diyos? Lord, hindi ko ito naintindihan. Pero kung ganito talaga, di ganito. Dalawang bagay lang ang akin nire-request. Please, don't make me rich that I might forget you. But don't make me poor that I might curse you. That was my prayer. That was my prayer. Don't make me rich that I might forget you. But don't make me poor that I might curse you. And God was so faithful. I am now 28 years as a priest. I was not made rich, but I was not poor, that I will be able to curse the Lord. Why? God knows our limits. God knows our limits. We only need to pray. We only need to pray. Amen. When the authority asked Lawrence, Saint Lawrence, to give them the riches
of the church, what He presented are the poor, the crippled, the sick. Ang yaman ng simbahan ay hindi ang kanyang kaperahan, kundi ang mga mahihirap. Dalawa lang yan. Keep this in mind, dalawa lang yan. Either you are the one in need or you're the one who provides. Either you are the one in need or you're the one who provides. And do not forget this. To have enough is already a luxury. To have enough is already a luxury. But Saint Augustine have said this, the only thing you can keep in this world are the things you have given away. The only thing you can keep in this world are the things you have given away. So ask yourself, what have you given for God? And you might pray my prayer, Lord, please don't make me too rich that I might forget you, or make me too poor that I may curse you. The Lord be with you.